Ayan! So, ako si Tita Ems ang makakasama nyo sa ating icebreaker. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong kamustahin. So, kamusta na kayo mga kids? Mga bata, yung ating nagwagwapuhan at nagagandahang mga bata. Lagi kong pinagpipray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo ay gabayan ng ating Panginoon. Ang title ng ating icebreaker ay Sa Hardin ng Eden. Bago tayo magsimula, bibigay ko muna yung mechanics ng ating game. So, tatanong ako, tapos yung sagot ay makikita nyo sa picture. Yan, sa ating screen. Okay? Kaya ano ang kailangan? Mag-focus sa picture at makinig kay Tita Ems para sa ating mga tanong. Okay? Don't forget to comment. Okay? Yung tamang sagot ninyo sa comment box para sa mga nanonood na online. Tapos yung meron namang physical service o kasama nila si teacher manood, pwede kayong magtaas ng kamay at pag tinawag kayo ni teacher, tsaka kayo sasagot. Ayan na, so malinaw yung ating instructions. Okay. So ngayon, bago tayo tumungo sa number 1, nais ko muna kayong turuan ng kapag sinabi kong ready na ba kayo, ang sagot nyo ay Amen! Okay? May energy Dapat may energy. Kapag sinabi kong ready na ba kayo? Amen! Ayan! Di ba? So ngayon, magsisimula na tayo. Ready na ba kayo? Parang ang hina. Hindi sumasagot yung iba. Ready na ba kayo? Amen! Ayan! Congrats! So, ang number 1 question ay, ilan lahat ang mga hayop o animals sa picture? Ayan, sa ating screen, ilan lahat yung animals? Yeah! Tapos na yung bilang. Okay? So, yung animals ay, bilangin natin. Meron siyang lion, parang hippopotamus ata yung isa. Then, elephant o elepante, zebra, dalawang uri ng ibon, then monkey, then aso or dog, and yung huli ay snake or ahas. Okay? So, 9 lahat, di ba? Yan. So, second question ay, anong kulay ng prutas na nasa puno? Anong kulay yan? Napakadali, di ba? Anong kulay yung nasa kulay ng prutas sa puno? Ayan. So, kulay pula. Ay tayo. So, number 3. Number 3 question ay ilan ang puting ulap? Ilan lahat yung puting ulap na nandyan? Ang dali lang ng mga tanong natin, di ba? Makikita lahat sa picture. Ayan! So, yung tamang sagot ay 3. Di ba? Kapag ng elepante, nasa ilalim ng monkey, tapos nasa ibabaw ng elepante. Okay? So, 3. The next, number 4 question ay, anong pangalan ng pinaka-malaking hayop sa picture? Anong pangalan ng pinaka-malaking hayop dyan? Okay, obviously, ang pangalan ng pinakamalaking hayop dyan ay elephant or elepante. Good job mga kids. So, dadako tayo sa pang-5 na question o pang-5. Anong uri ng hayop ang gumagapang? Anong uri ng hayop yung gumagapang dyan? Ayan, so mahaba siya. Yan, tama. Ahas or snake. Ang gagaling, di ba? Bilis lang. So, next question ay, ilan ang lumilipad na hayop? Ilan sila? Ilan lahat yung lumilipad na hayop? Ilan yung hayop na may pakpak dyan? Ayan. So, 2. Tama. Very good mga kids. So, ngayon, ilan naman, pang
pang 7 question na tayo. Bawi yung mga hindi nakakasagot. Bawi kayo. Pang 7 na question ay, ilan ang puno sa hardin? Ilan yung puno na nakikita nyo sa hardin? Ayan! So, tama. Dalawa lang yung puno na nasa hardin. Next question naman ay, anong pangalan o title ng hardin? Anong pangalan ng hardin? Ano yung title ng icebreaker natin ngayon? Yan! Ang dali lang, di ba? Sinabi ko kanina yon. Tama! Ang hardin sa Eden. Okay? Ang hardin sa Eden. O, the Garden of Eden. Okay? So, dadako na tayo sa ating pang 9 na question. Dalawa na lang. Bawi yung mga hindi nakakasagot pa. Next, pang 9 na question ay, bilang mga bata, ano ang dapat ninyong gawin kapag ipinagkatiwala sa inyo ang isang hardin na katulad ng nasa picture? Ayan, so kayo bilang mga bata, kapag pinagkatiwala o ibinilin sa inyo yung isang hardin na katulad sa picture, ayan, di ba, napakaganda, may mga hayop, puno, halaman, di ba? Napakaganda. Ano ang gagawin nyo? Ano yung dapat gawin? Ano yung tamang gawin? Isip-isip. Ayan. Dapat natin gawin ay alagaan or pangalagaan yung hardin na pinagkatiwala sa atin. Diba? Pagandahin, alagaan. So, yan. Next. Last but not the least, yung ating question ay na pang-10. Kapag may nakalagay na sign na do not eat this fruit or huwag o bawal kainin ang prutas na ito. Ayan, di ba may nakikita kayong sign dyan, do not eat this fruit. So, bawal kainin ang prutas na ito. Dapat nyo bang kainin? Kakainin nyo ba siya kapag sinabing bawal kainin o hindi pwedeng kainin yung prutas na to? Ayan. So, tama. So, hindi ang sagot. Hindi dapat natin kainin yung prutas na yon kasi may nakalagay na do not eat this fruit. So, ibig sabihin, dahil dapat tayong susunod sa ipinagbabawal, okay? O sa mga inuutos sa atin. Diba? So, kapag sinabi sa atin na bawal yung kainin, dapat hindi natin kakainin. Okay? Susunod tayo sa utos. Kasi hindi yun ipagbabawal kung makakabuti sa atin. So, ibig sabihin, may hindi magandang epekto sa atin kapag kinain natin yung prutas na yon. Okay, mga kids? Ayan. So, good job. Congratulations sa mga nakasagot at nakipag-cooperate sa ating icebreaker. So, dadako na tayo sa ating praise and worship. Okay? So, kaya, give your best to the Lord. Okay? Give your best. Sumayaw at kumanta. Bye-bye, kids! Bago tayo magpuri sa ating Panginoon, kids, mag-pray muna tayo. Tara, samahan niyo ako. Iyupo natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito at sa lahat ng pagpapala mo na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat din po sa lahat ng bagay na mayroon po kami ngayon. Dalangin po namin, patuloy niyo po kaming samahan hanggang mamaya sa aming pag-aaral. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at itago niyo kami sa inyong likuran upang ang laging makita ay ikaw. Lord, patuloy niyo po kaming ingatan at samahan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tara kids, give your best to the Lord. Worship na tayo! Oh
ko. Ako, si Kuya RJ, ang makakasama ninyo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa linggong ito. At pag-aaralan natin ang tungkol sa Hardin ng Eden. Ngayon naman, balikan natin yung mga napag-aralan natin nung nakaraan. At nalaman nga natin nung nakaraan kung ano o kung paano nilikha ng Diyos ang mga tao. Ano nga ba yung natutunan natin dito? Natutunan natin na ang tao ay nilikha ng Diyos, no? Nilikha ng Diyos at ito ay sina Adan at Eva. At nalaman din natin na ang tao pala ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos sapagkat nilikha niya tayo na kawangis niya. At hindi tayo basta lang nilikha sa pamamagitan ng mga salita, kundi talagang nilikha tayo sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoong Diyos at tayo ay kanyang hiningahan. Kaya ganun pala tayo ka-espesyal sa ating Panginoong Diyos. Yun yung natutunan natin nung nakaraang linggo, no? So ngayon, bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan, nais ko na kayo ay magdala ng cookies. Ayan, sino dito mahilig sa cookies? Ayan, no? Magdala kayo ng cookies, no? Na kahit anong kung walang cookies, kahit anong pagkain na pwede nating pagpilian. Ayan, no? Pwede nating pagpilian. So, pwedeng kainin nyo na ngayon bago magsimula ang ating lesson or ang ating talakayan. Kaya lang, isa lang ang makakain ninyo. Pero kapag katapos pa ng lesson ninyo kakainin, dalawa ang kakainin ninyong cookies, no? So, nasa sa inyo po yun. Pipili kayo kung gusto nyo na bang kainin ngayon bago tayo magsimula sa ating lesson o gusto nyo na bang kainin pagkatapos ng lesson natin, no? Yan. Bakit may pagpili, no? Bakit tayo pipili? Kasi titingnan din natin, no? Kasi sa Bible story na ituturo ko sa inyo, pinapili din ng Diyos sina Eva at Adan, no? Kung ano nga ba ang pinili nila. Titingnan din natin kung tama ba yung pinili nila o mali yung pinili nila, no? So, aalamin natin yan ngayon sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Tanungin ko nga kayo ulit, ano nga ulit ang tawag o pangalan ng hardin kung saan inilagay ng Diyos sina Eva at Adan? Anong tawag? Ano nga ulit tawag? Okay, ang tawag dito ay Garden of Eden o hardin sa Eden. Ayan. Itong hardin na to ay napakagandang hardin, no? Ang daming bunga ng mga puno dito. Namumulaklak ang lahat ng mga halaman. Kahit saan ka tumingin ay makikita mo ang bulaklak ng iba't ibang halaman. So, malayang gumagalaw ang mga hayop sa hardin na ito at may isang ilog na umaagos sa kung saan ito'y rin yung nagdidilig sa mga halaman na nasa hardin ng Eden. At ito din ang iniinuman ng mga hayop. At alam nyo ba na mahal ni na Eva at Adan ang kanilang tirahan na ito, no? Paano ba natin malalaman kung paano naging mahal na mahal nila Eva at Adan ang kanilang tirahan, no? So, halina't ipagpatuloy natin ang kwento na mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 15 to 17, o kaya naman ay Genesis chapter 3, verse 1 to 8. Handa na ba kayo sa aking ikikwento? Ayan, so kung handa na kayo, makinig na mabuti ha, para maunawaan ninyong mabuti ang kwento at masagot ninyo ang mga katanungan mamaya na sa akin ay itatanong ko sa inyo. Halika na at simulan na natin ang pagkikwento. Sa hardin ng Eden. Sa gitna ng hardin, may dalawang espesyal na puno. Ang isa ay punong nagbibigay buhay. Ang isa pa ay ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, maaari ninyong kainin ang kahit na anong bunga sa harding ito, maliban sa punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nang panahong iyon, ang ahas ang pinakatusong hayop na nabubuhay. Tinukso nito si Eva na kumain ng ipinagbabawal ng Diyos na bunga ng puno. Sinabi ng ahas kay Eva, hindi ka mamamatay kapag kumain ka niyan. Sa halip, tatalino kang tulad ng Diyos. Malalaman mo kung ano ang mabuti at masama. Pinagmasdan ni Eva ang puno. Inisip niya, ang ganda ng puno. Mukhang masarap din ang bunga at gagawin ako nitong matalino tulad ng Diyos. Kaya, kumuha si Eva ng bunga at kinain niya ito. Pinigyan niya si Adan at kinain ito. Sa sandaling kinain nila ang bunga, nalaman ni Adan at Eva na sinuway nila ang Diyos. Sa unang pagkakataon, nalaman nilang hubad sila at nahihiya sila. Kaya, nagtahi sila ng mga dahon at tinakpan ang katawan nila. Nang magdadapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa hardin ang Diyos. Kaya nagtago sila sa mga puno dahil natakot sila sa Diyos dahil alam nilang sinuway nila siya. At doon nagtatapos ang aking kwento. Ayan, marami ba kayong natutunan sa aking ikinuwento? At nakinig ba kayong mabuti sa aking kinuwento? Sapagkat doon natin kukunin lahat ng kasagutan sa ating mga katanungan. So ngayon, handa na ba kayo sa ating mga katanungan upang malaman natin kung marami talaga tayong natutunan sa kinuwento sa atin? Okay, so atin ang umpisahan. So sa inyong palagay, ano kaya ang sinabi ng Diyos kina Adan at Eva tungkol sa punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama? Ano kaya sa tingin nyo? Tama. Sabi ng Diyos, maaari ninyong kainin ang lahat o kahit anong bunga sa harding ito, maliban lamang sa punong nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Yun yung inutos o sinabi ng Diyos kina Eva at Adan. Diba? Inalaw niya naman, pinayagan niyang kumain ng lahat ng bunga, maliban lang sa bunga ng punong nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at sa masama. Pangalawa, ano ang sinabi ng ahas kay Eva? Sa palagay ninyo, kung nakinig kayong mabuti, ano kayang sinabi ng ahas kay Eva? Ang sabi ng ahas, hindi ka mamamatay kapag kumain ka niyan. No? Hindi daw siya mamamatay kapag kumain siya ng prutas na iyon. Sa halip, siya ay tatalino kagaya o katulad ng Panginoong Diyos. Malalaman mo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Yun ang sinabi ng ahas kay Eva. Kaya naengganyo si Eva na kainin ang ang bungang ito or ang prutas na o bunga na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Sino kaya sa tingin nyo ang pinaniwalaan ni Eva? Yan. Sino kaya sa tingin nyo ang pinaniwalaan ni Eva? Ang Diyos ba o ang ahas? Tama. Ang ahas ang kanyang pinaniwalaan. Dahil sa panlilinlang ng ahas, naniwala ngayon si Eva dito. At kinain niya nga yung bunga ng punong nagbibigay
kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Yan. Ayun. Ano kaya ang nangyari matapos kumain sina Adan at Eva ng ipinagbabawal na bunga? Sa palagay ninyo, ano kaya ang nangyari sa kanila? Magaling. Nalaman ni na Adan at Eva na sinuway nila ang Diyos. Diba? Sa unang pagkakataon, nalaman din nila na sila ay hubad at nahihiya sila. Yun ang nangyari matapos kumain ni Adan at Eva ng punong bunga na ipinagbabawal ng Diyos. So, bakit kaya sila nagtago sa Diyos sa tingin ninyo? Bakit sila nagtago? Sapagkat natakot sila sa Diyos dahil alam nila na sinuway nila ang utos nito. Diba? Natakot sila natakot sila doon kasi sinuway nila yung utos ng Diyos. Ayan, no? Kaya dapat sinusunod natin lagi ang utos o inuutos sa atin. Sa palagay nyo ba, tama ba yung ginawa nila? Tama kaya yung ginawa nila sa pagsuway sa utos ng Diyos? Hindi. Dahil masama ang pagsuway sa utos ng Diyos. Ito ay isang kasalanan. Kaya dapat hindi tayo sumusuway sa ating Panginoong Diyos. Dapat lagi natin itong sinusunod sa ating buhay. Ayan. So ngayon naman, maaari nang ibigay o maaari nyo nang kainin o lahat ng mga pumili na kumain sa pagkatapos ng lesson, maaari nyo nang kainin ang 2 cookies na dinala nyo, no? Binitbit ninyo. Ngayon, sabi dito, mas pinili ni Eva ang maniwala sa ahas kaysa sa Diyos, no? Mas pinili nila ang Adan at Eva na kainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Kahit na ito ay ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Na kahit pa sinabi niyang masama ang mangyayari sa inyo kapag kinain nyo to, kinain pa din ito nila Eva at Adan. Tulad nila Eva at Adan, tayo din ay madalas na pinipili natin ang mga kamalian or yung mga mali sa buhay natin. Hindi tayo minsan nakikinig or madalas hindi tayo nakikinig, no, sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. So, hindi tayo nilikha ng Diyos para maging tulad ng robot o computer na ang kaya lang gawin ay kung ano ang inuutos sa Kanya. So, binigyan niya tayo ng kalayaang mamili. Pero, ang dapat na naghahari sa atin ay kung ano yung kagustuhan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. At dapat sinusunod natin kung ano yung inuutos niya sa atin. Ito yung dapat nating maunawaan at maintindihan dahil ang resulta ng ang magiging resulta nito ay nakadepende sa kung ano ang pinili natin. Kung pinili natin ang maging masama, ang resulta nito ay hindi maganda. Kung pinili natin ang sumunod sa Panginoong Diyos, ang resulta nito ay maganda, di ba? Ang resulta nito ay ang buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, dapat nating pakatatandaan ang mga bagay na iyan na dapat mas naghahari sa ating mga puso at mas sinusunod natin ang utos ng ating Panginoong Diyos, no? Para hindi tayo mapahamak. Ayan. So, ngayon, ating ipanalangin lahat ng ating natutunan sa araw na ito at talagang maisabuhay natin kung ano man yung mga natutunan natin na ito. So, halika't manalangin tayo. Let us pray. Kung ikaw or tayo, no, ang pipiliin, ano kaya yung pipiliin natin? Susunod ba tayo sa Diyos o susuway tayo sa Kanya? So, dapat lagi nating pinipili. Ipag-pray natin na dapat lagi nating mapili kung ano yung kagustuhan at kalooban ng Diyos sa buhay natin. So let us pray.
Yes, Heavenly Father, we praise you, we worship you right now. Tunay nga pong nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat itinuro mo sa amin na mahalagang sumunod kami sa mga ipinag-uutos mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kahit ano pa yung itapat, Panginoon, kahit ano pa yung maging choices, Panginoon, na ihahain sa amin, Panginoon, ay talagang mas pipiliin namin yung kalooban mo at mas masusunod ito sa buhay namin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patnubayan niyo po ang mga bata, Panginoon, na nanonood, at kayo rin po yung manguna sa kanila, sa kanilang pamilya. Pag-ingatan niyo po sila palagi at huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Turo niyo po sa kanila yung mga bagay na dapat pa nilang matutunan at dapat pa nilang malaman, Panginoon. Pangunahan niyo po sila sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Yan, ngayon naman dadako tayo sa assignment, no? Assignment or yung tinatawag nating memory verse, no? At ang memory verse natin for this week ay Deuteronomy chapter 30 verse 16a. So ano kaya nakalagay dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 16a? Sabi dito, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo. Ayan, yun yung kakabisaduhin natin. So, ulitin natin. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo. Deuteronomy chapter 30 verse 16a. Ayan, sana kabisaduhin niyo yung memory verse na yan. At videohan nyo ang inyong mga sarili habang nagre-recite kayo niyan at isend ninyo sa mga teacher ninyo. Hanggang sa muli mga bata, paalam!